po ba kayo sa pangatlong topic? Handa na ba ang lahat? Ayan, yung dito lang yung Parang ko sumisigaw. na. Sumigaw nga ang lahat ng handa. Ayan. Amen. Okay, Brother Jerwin, tawagin Okay po. natin. Ang ating pangatlong panayam po, palatandaan sa gawain ng Panginoon. Ayan, tawagin po natin ang masipag na lingkod ng Panginoon. Siya po ay isa sa founder ng Soul Foundation International Incorporated. Siya din po ay presidente ng Soul Foundation, ang Servant of Almighty and Loving Trinity. Siya din po ang head ng servant ng Santo Niño de Pampanga Catholic Charismatic Community. Yes, at sa kasalukuyan po, siya po ay may programa sa radyo na DWAD at FB Live tuwing Monday and Friday, Tawag ng Tubo ng Diyos, at Wednesday, Be Strong and Courageous. Amen. Huwag natin patagalin pa, Brother Jerwin. Tawagin na natin. Yes. Ang ating kapatid kay Kristo, mga kapatid ko kay Kristo, Sister Librada Capuli Manzano. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin, purihin ng dakilang Diyos. Lahat ng nagagalak pumalakpak ng malakas na malakas para sa Panginoon. Lakasan pa. Ipakita natin kay Lord na lahat ng narito ay nagagalak sa Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, sa bawat gawain na ating dinadaluhan, laging may biyaya ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo, mga minamahal kong kapatid? Napakaliwanag po ang salita ng Diyos. 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. Hindi po ba biyaya iyon? Yung narito siya sa ating kalagitnaan. Amen? Pangalawang biyaya, makakadama kayo ng kagalakan dahil sa salita ng Diyos ay may kagalakan. There is joy in the Word of God. Kaya dapat natin pinapalakpakan ang mabuting balita ng Panginoon na ating mapapakinggan. Amen? Dahil maliwanag po ang salita ng Diyos. Mateo chapter 4 verse 4. Hindi lang sa salita nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Di po ba biyaya yun na meron tayong pagkain ng ating kaluluwa? Ang salita ng Diyos. Amen? Kaya mapalad po tayo, mga minamahal kong kapatid, na narito tayo. At syempre, ako rin po mapalad na pinahintulutan ng Panginoon na nakatayo ako po sa inyong harapan upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Biyaya po ito, mga kapatid. Anong gusto mo, kapatid? Yung narito ka o nasa ospital ka? Amen? O nasa maling gawain ka? Nasa sugal ka? Kasino ka? Amen? Nakikipagchismisan lang? Salamat at ikaw ay narito. Di po ba biyaya iyon? At lalo na sa mapapakinggan yung salita ng Diyos, ay tatanggap kayo ng biyaya po. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang palatandaan. Palatandaan po ng magandang gawain ng Panginoon. Amen? Marami pong gawain ng Panginoon. Ang tanong, maganda bang nangyayari sa loob ng community? Amen? Nakakitaan ba ito ng mabuti? Dapat nakikita sa community ay mabuti dahil ang Diyos ay mabuti. Wala namang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti dahil pinahintulutan po ng Panginoon. Bunga ng banal na Espiritu. Amen? Kaya kapag gumagawa ka ng mabuti, kapatid, may bunga ka ng banal na Espiritu, hindi mo dapat ipagmayabang ang mga ginagawa mong mabuti. Hindi mo dapat pinagmamayabang ang ginagawa mong pagtulong sa iyong kapwa. Pinahintulutan ng Panginoon yon dahil binunga mo, dahil nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Amen? Kaya bago po ako mag-umpisa, nais ko po na tawagan natin ang banal na Espiritu na samahan po tayo upang maunawaan natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo, Lord, dahil muli po, pinahintulutan na naman po niyo ako, Lord, na gamitin ng aking tinig, ang aking labi, na pawang lalabas sa aking labi, O Lord. Pawang salita lamang niyo, O Lord. At nawa po, ang makikinig ng iyong mabuting balita, O Lord, na aking babahagi, ay tagos sa puso, manatili sa isipan, at higit sa lahat,
may sa buhay to. Ito'y maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kasama niyo ko, banal na Espiritu. At ganun din po ang aking mga kapatid po na makikinig. Pagkalooban niyo sila, Lord, ng karunungang kaalaman na mga batid nila. Ano bang mensahe niyo ngayong araw na ito, Lord, para sa kanila? Kaya niyo sila dinala rito, O Lord, upang sila ay mabusog ng inyong salita. Kaya, Lord, samahan niyo po kami, Lord. Paspasan mo ang aking labi. O Diyos, samahan mo kami, banal na Espiritu. Turuan mo ako at ganun din ang aking mga kapatid. Pagkalooban niyo kami, O Lord, ng pangunawa, ng pakikinig, na makikinig kami, O Lord, na hindi kami makikipag-usap sa tabi namin, hindi kami makikipagdaldalan, O Lord, kundi makikinig. Kaya mga minamahal kong kapatid, makinig ang may pandinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. God is so good. Yes, napakabuti po ng Diyos. Kaya mga kapatid, pakinggan po natin ang salita ng Diyos dito po sa Gawa, chapter 2, verse 16, verse 47, verse 46 to 47. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Ang bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, dapat pala pag nasa gawain tayo, yung nagagalak tayo, masaya tayo. Hindi yung napipilitan lang tayo. Amen? Meron kasi ginagawa lang obligasyon. Hindi sila dumadalo sa gawain ng Panginoon dahil mahal nila si Lord. Amen? Dapat sa bawat gawain po, mga kapatid, ang pinakalayunin natin o motibo natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay pag-ibig, love, para hindi ka mapagod. Para lagi kang naghagalak, may kagalakan sa iyong puso dahil ikaw ay umiibig. Di po ba pag ikaw ay umiibig, nandun yung kagalakan? Amen? Kaya dapat pag ikaw, mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon, ay masaya ka. Galak na galak ka. Hindi yung nakasimangot ka. 40 years old ka pa lang, mukha ka ng senior. Amen? Kasi lagi kang nakasimangot. Always smile. Mga kapatid, practice. Smile. Amen? Laging nakangiti. Amen? Para still young ka. Kahit senior ka na, bata ka pa rin. Amen? O tingnan niyo yung mga mukha niyo dahil kayo ay tumatawa, nakangiti, maganda kayo. Amen? Alam niyo po, may community po akong pinagtukan last Monday. 91 years old. 77, ang babata po nila, ang gaganda. Amen? Ang lalakas pa nila. Amen? Sa mga kapatid, nawa, masaya at higit sa lahat, may malinis po na kalooban. Kung ikaw ay ma-attend ang gawain ng Panginoon, hindi ka naman nagbabalik loob sa Diyos, patuloy ka pa rin sa paggawa mo ng kasalanan, sa tingin mo, magiging galak na galak ka sa paglilingkod mo sa Panginoon na nasa gawain ka? Hindi po. Hadlang, ang kapatid, ang kasalanan sa madama mo yung kagalakan. Dahil ang kagalakan ay bunga ng Banal na Espiritu. Ano po ba ang bunga ng Banal na Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, di ba? Kapayapaan, kabutihan, kabaitan, kahinahunan, katyagaan, di ba? At higit sa katyagaan niya, higit sa lahat, pagpipigil sa sarili. Yan? So, isa pong bunga ang kagalakan. Kaya dapat po, habang tayo naglilingkod, may kagalakan. Yan ang palatandaan po ng magandang gawain ng Diyos, na lahat ng mga members ay galak na galak. Amen? Kaya, ang galak na galak, kapatid, bumabata po. Amen? At patuloy na nakakapaglingkod. Sa tingin mo, makakapaglingkod ka kay Lord kung palagi kang nakasimangot, lagi kang nalulungkot? Amen? Kapag ikaw ay in love kay Lord, makakadama ka ng kagalakan, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Ako po, malalayong lugar, kami, Salt po, family, malalayong lugar, matraffic, no?
Actually, nag-broadcast muna po ako ng 11 to 1. Pagkatapos po ng broadcast ko, dali-dali akong tumakbo rito. Nag-drive po ako. Sabi ko, ang haba naman din nilalakbay ko, ang traffic. Pero ako'y galak na makarating dito. Kaya ngayon narito po ako, nakita ko kayo, nagagalak po ako. Amen? Kaya mga kapatid, ang palatandaan na magandang gawain ng Panginoon, una, ito po, 7 yan. 7 lang po ang nais kong bahagi sa inyo dahil limited yung oras. Aba, sinabihan na ako, kailangan hanggang 4:50 lang ako. So, ganuin nyo ako ha kapag malapit na. Sabihin nyo, 5 minutes o kaya 10 minutes. Nandun sa aking bag yung 10 minutes. Last 10 minutes. Nandun sa laptop. Lagay nyo, 10 minutes. Kami po kasing disiplinado po kami. Kung anong oras ang binigay, may naka-assign sa likod, nasasabihin, last 10 minutes. Ayun, naka-ready na, oh. Last 10 minutes. Wala pang 10 minutes. Ay, wala pa. So, 7 mga kapatid. Bakit 7? God's number po yan. Amen? So, ano-ano ang 7 pangunahing palatandaan ng magandang gawain ni Lord? Una, mga kapatid, ito po, nagmamahalan. Unang-una dapat yan. Sa bunga ng banal na Espiritu, una ang pag-ibig. Amen? Tingnan nyo, kapag umiibig ka, nagagalak ka, payapa ka, at gumaganda ka. Amen? So, nagmamahalan bilang magkakapatid ang bawat miyembro sa gawain po ni Lord. Kapag wala po ang pagmamahal, hindi magtatagumpay po ang isang gawain ng Panginoon. Amen? Naniwala po ba kayo? Si Satanas nga po, wala ng pag-ibig yan eh. Kaya may kaparusahan na siya sa impyerno. So kung mawala ang pag-ibig sa iyo, kasama mo na si Satanas. Amen? Makakasama mo siya sa impyerno sa walang hanggang kaparusahan. So balit, kapatid, kapag ikaw ay umiibig, kapanig mo ang Diyos. Amen? Si Lord ang kapanig mo, si Lord ang kakampi mo, si Lord ang kasama mo sa buhay mo. Subalit kung ikaw mga kapatid, hindi ka umiibig, ang kasama mo sa buhay mo ay si Satanas. Kapanig ka ni Satanas. Amen? Kaya ano po sabi sa Roma chapter 12 verse 10? Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magmahalan. Di ba hanggang kinakalimutan nga po yung sarili para ikaw ay magmahal ng tunay? Amen? So magmahalan po tayo, mga kapatid. So alam ko, naniniwala ako sa Jesus Nazareno ay nagmamahalan. Pumalakpak kung talaga nagmamahalan! So, magmahalan kayo bilang magkakapatid. So magmahalan po tayo bilang magkakapatid. Dahil ano po sabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Mag-ibigan kayo. Magtulungan kayo. Unawa ba yung kapatid na mag-ibigan? Kaya lang yung iba, hirap na hirap umibig sa kapwa. Lalo na yung kaaway. Ay naku, marami ang baksak na hindi niya minamahal ang kanyang kaaway. Utos ng Diyos na mahalin ang kaaway. Bakit hindi mo minamahal ang iyong kaaway? Kasi hindi ka masunurin sa Diyos. Amen? Kapag hindi mo minamahal ang kaaway mo, hindi ka masunurin sa Diyos at hindi ka aakyat sa langit para sa buhay na walang hanggan. Baka meron dyan, 10 taon na hanggang ngayon, hindi pa mapatawad. Kapatid, kung ikaw ay tinamaan, may kaaway ka, gawin mo na ngayon din sa puso mo. Sabihin mo, pinatatawad na kita, mamahalin na kita. Amen? Para makasama mo ang Diyos sa buhay mo dito sa lupa at sa langit para sa buhay na walang hanggan. Unawa po ba? Palakpakan natin si Lord at pumalakpak na rin ang natutulog. Isali na natin yung mga natutulog sa pumalakpak. Amen. Okay, so pangalawa, mga kapatid, kailangan natin bilisan. Sorry po ha. Hindi na tayo pwede magkwentuhan pa ng iba. Pangalawa, mga kapatid, ito, yung may pagkakaisa. Kasi mahalaga po yan yung nagmamahalan, pagkakaisa. Kapag wala po yan sa isang community, hindi po magtatagumpay ang mission ng isang community. Amen? Magbabanggaan yan, magchichismisan, magsisirahan. Totoo po yan, mga minahal kong kapatid.
At higit sa lahat, dapat mismo yung head servant po ay nakikita sa kanya yung nagmamahal siya at yung nakikiisa siya sa mga members po. Amen? Makita, tutularan po siya. Katulad po natin, ang tinutularan po natin walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. So, ganun din po yung mga community, dapat makita rin po sa head servant po. Yung nagmamahal siya at marunong siyang makisama. Nagkakaisa. Okay, so may pagkakaisa po ha, mga kapatid. Ano po sabi sa awit 133 verse 1? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa. Nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Alam niyo, totoo po, yung mga anak ko, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. 5 po sila. 3 babae, 2 lalaki. Nung mga bata sila, medyo may konting away-away. Subalit nung sila po'y nagkaisip na, ako po'y nagagalak pag kumakain kami, nagkukwentuhan po sila ng mga masasayang pangyayari sa buhay nila. Walang away-away. Sabi ko, wow, ang cute ng mga anak ko. Hanggang ngayon po, wala po silang away. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Walang inggitan po sa kanila. At nagbibigayan at nagtutulungan. Lalo na po yung anak ko matalino, yung Jeremiah ko po matalino. Kapag lumapit yung bunso niyang kapatid, Kuya, hindi ko alam isolve ito kasi magaling po siya sa math eh. Yung Jeremiah ko, chemical engineering, pasado po ng board exam. Kuya, hindi ko alam ito, math kasi. Tuturuan po talaga siya. Nagtutulungan po sila, no? Ano man sa larangan po ng gagawin nila, lagi po silang nagtutulungan. Amen? So, di ba magandang tignan? Ako, nanay, bilang nanay, ang saya-saya ko. So, si Lord, ganun din po. Kapag nakikita tayo na nagkakaisa tayo, walang away, kung mag-away man, panandalian lang. Pag umuwi na, nagyayakapan na. Tawag ng pagkakaisa. Alam niyo yung awit na yon? Tawag ng pagkakaisa, nagkakaisa. Hindi sila uuwing nag-aaway. Amen? So nawa ganun po, para magtagumpay po ang itong magandang gawain po ng Panginoon. Amen? So, sabi nga sa unang Korinto chapter 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Tingnan niyo po, kapag ang community niyo may gustong gawin, may plano, no? Banal na plano para kay Lord, kapag hindi kayo nagkakaisa, hindi po kayo magtatagumpay. Ako'y nagpapasalamat po ako yung community na binigay po ni Lord sa akin sa Pampanga po, Santo Niño po, Catholic Charismatic Community ng Pampanga. Alam mo, lahat po sila nagmamahalan kasi ako po mismo nakikita nila sa akin na ako po yung mapagmahal. Pag nasa gawain po kami, lahat sila po talagang makikita mo sa kanila yung pag-ibig po. Amen? Almost 19 years na po kami. Amen? Since 2005 hanggang ngayon, every Wednesday po ang prayer meeting namin. Every Wednesday, nasa Pampanga po ako. Hindi ako napapagod, balikan. Amen? Kasi mahal ko po sila. Ayoko silang hindi makita sa loob ng isang linggo. Kahit baha, bagyo, kumidlat, babiyahe po ako para makita ko sila. Kaya sila po, alam na nila, kahit bumabagyo, hindi na sila tatawag na, Sister, meron ba tayong prayer meeting? Hindi na sila tatawag dahil alam nila, darating at darating ako. Amen? Kahit baha, kahit malakas ang bagyo, malakas ang ulan, darating at darating po ako at darating din po sila. Amen? So, dapat po, mga kapatid, nagkakaisa po tayo. So, pangatlo, mga kapatid, ito po, yung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi. Kapag ikaw na-assign sa ganito, gampanan mo naman ng mabuti yung binigay na assignment sa'yo. Hindi yung nasa sulok ka, reklamo ka ng reklamo. Ang sabi, ano ba naman itong binigay sa akin? Tagahugas ng plato? Kahit tagahugas ka ng plato, okay lang. Nakikita ni Lord John na nagagalak ka, nagampanan mo ang paghugas ng plato. Amen? Di po ba? Kahit nagwawalis ka. Alam niyo po ba kahit ako po na nakadamit ng ganito, kapag wala pang magwawalis po sa chapel namin, ako po yung nagwawalis. Amen? Wala dapat yung kayabangan. Uy,
ako yung head servant nyo, dapat hindi ako nagwawalis. Hindi po. Pinakikita ko po sa kanila na talagang ako'y nagwawalis at ako pa nga po'y naghahanda ng pagkain nila. Kahit dyan po sa General Assembly namin, tuwang-tuwa po ako na ako yung magluto, ako yung maghugas ng plato. Pero nakita nila ako, tutulungan na nila ako. Amen. Kasi nga po, likas akong mapagmahal talaga. Parang gusto ko ang tao laging nasisiyahan sa aking gagawin. Hanggat maaari, ibigay ko lahat sa kanila para sa ikagagalak nila. Amen? Yung po sana tayo, no? Ay, ang ganda. Pag ganun, lahat sa community. Amen? So, maliwanag po ba? Ayusin mo, kapatid! Ayusin mo yung assignment na binigay sa iyo. Amen? Gampanan mo ito ng with love, ng may pagmamahal. Amen? Kapag walang love yan, magrereklamo ka, mapapagod ka. Lagi kang nakasimangot. Amen? Alam nyo, pag with love yan, handa ka pa rin gumastos para sa community. Amen? Parang bigay todo. Wala, hindi mo na iniisip na maubusan ka. Dahil ano sabi ni Lord? The more you give, the more you receive. Siksik, liglig, at umaapaw na ibabalik ni Lord. Amen? Totoo po yan. Amen? Okay, ano sabi po sa Efeso chapter 4 verse 16? Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, mga kapatid, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So kung nagtutulungan, maayos mo gagampanan ng tungkulin na inassign sa iyo na lahat ay nagtutulungan, magtatagumpay ang community. Palaki to ng palaki. Hindi yung pakonti ng pakonti ang mga members. Amen. Hanggang wala na. Pag may natira, mga iilan, tawag kayo sa SALT. Ya-adapt kayo. Adoption. Amen. Ang SALT po, ang SALT, gusto sabihin ng SALT, Servants of the Almighty and Loving Trinity, handa po kami na ampunin ang isang community na aandap-andap. Amen? Hanggang lumago siya. Kapag lumago na siya, makatayo na sa sariling paa, kami nakantabay na lang po. Amen? Oh, yung mga community ganon, pwede niyong itawag sa SALT po. Kaya may programa po tayo sa radyo, tawag na, tutugon ang Diyos. Amen. Okay po. So, pangilan na po tayo, pang-apat. Yay, malapit na. 3 na lang. Amen. So, mga kapatid, itong pang-apat na pangunahing palatandaan na magandang gawain ni Lord ay may kaayusan ng gawain. Maayos ito, hindi yung sasabihin, pwede na yan. Ang gulo-gulo, pwede na yan. Kailangan ibigay mo yung the best kay Lord. Amen. Kung sa tingin mo, yung sound ng amplifier mo ay garalgal, basag, gumawa ka ng paraan. Amen. Para ito'y mapaganda. Amen. Handa ka na mag-alay ng anuman ang meron ka na ibigay. Kaya lang, nakakalungkot. Yung iba, meron naman silang isi-share. Ayaw nila. Amen. Kasi pwede na yan. Basta may tinig na naririnig kahit sabog. Amen. Hindi po. Dapat po, mga kapatid, may kaayusan ang gawain. Siyempre, unang-unang nga ayusin, pag-uugali natin. Amen. Meron nga tayo ng magagandang gamit. Amen. Eh kung lahat naman ng members hindi ayos ang pag-uugali, hindi nagmamahalan, lagi nag-aaway. Nakakalungkot, no? Kumpleto nga ng gamit, ang gaganda. Hindi naman nagkakasundo. Kailangan ng higit sa lahat, may pag-ibig. Di ba na nanay knows is there? Kaayusan. Ano po sinasabi sa 1 Corinto chapter 14 verse 40? Kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Kaya, di ba ang Panginoon, na binibigay niya naman lahat sa atin, di ba, yung pangangailangan natin, pati yung sa paglilingkod natin, ibinibigay ni Lord. Bakit hindi mo ibigay yung the best mo? Kailan nakakalungkot? Yung bigay ni Lord para sa gawain, kinukupit pa ninyo. Sabihin, kinukupit ninyo, ayaw nyong gamitin sa gawain ng Panginoon. Ginagamit pa rin nyo sa pansarili. Amen? Naalala ko tuloy sa Pampanga po namin, sa chapel namin po,
Naglagay po ako ng mga gamit doon, mga microphone ampli, para may gagamitin po kami tuwing prayer meeting. Kaya lang tuwing ako'y darating, sira. Sira. O, anong gagamitin namin? Wala. So, ang ginawa ko, nagsarili po ako ng gamit. Dala-dala ko yung sarili kong gamit para pagdating ko ay may maganda. Kasi gusto ko, ibigay ko talaga yung the best sa Panginoon. Amen? So, nawa, ganun po tayo. Magbalasakit po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? So, kaya po, pangilan na tayo? 5? Ayan. So, dahil wala pa ako last 10 minutes, malapit ng 10 minutes ko. Namumuhay ng maayos ang mga miyembro ng gawain sa gitna ng mga makasalibutan. Amen? Maraming tukso po sa mundo. Lalo na po ngayon yung technology natin, grabe na po talaga. Ngayon, malapit na daw, yata. Pray natin na ipapasa na ang divorce. Mag-pray po tayo na dapat hindi maipasa ang divorce sa ating bansa. Amen? Yan po ang talagang marubdob na idunudulog ko sa Panginoon, na yung divorce ay hindi po ma-aproban sa atin dahil ang bilis magpalit ng asawa kapag may divorce. Amen? At kawawa yung mga bata po. Amen? Dahil sabi nga sa Malakiyas, nasusuklam ang Panginoon sa mag-asawang naghihiwalay. Why? Bakit siya nasusuklam sa mag-asawang maghihiwalay? Dahil sa pride. Hindi nila sinisikap na magkasundo sila. Masyadong mapagmataas. Laging turo ng turo. Ikaw kasi, masama ang ugali mo. Hindi mo niya tinitignan ng ugali niya. Kung anong ugali, meron siya. Kasi alam niyo po, kaya ako nasasabi yan, nung sa lumang buhay ko, turo ako ng turo sa asawa ko na masama ang ugali niya. Nung ako'y naka-attend ng Catholic Life in the Spirit Seminar, napakinggan ko yung preacher. Kayo, mga sister wife, turo kayo ng turo sa asawa nyo. Hindi mo niya tinitingnan ang sarili nyo. Pinagnilayan ko, o nga po pala, mas marami pa pala akong maling ginagawa kaysa sa asawa kong turo na ako ng turo. Amen? So, pagnilayan natin mabuti, mga kapatid. Amen? Huwag tayong turo ng turo, kundi tignan natin yung ating sarili. Dahil marami tayong pagkukulang. Amen? So, kaya po naghiwalay yung mag-asawa dahil pride. O, di po ba? Akala nila, kapag nag-asawa sila ng iba, maayos na ang buhay nila, makakasundo na yung sumunod na asawa. Kapatid, hindi magkakaroon ng maayos na pagsasama kung hindi magbabago ang bawat isa. Kailangan may gagawin pong pagbabago. Hindi yung akala mo mababago ugali mo o pagsasama mo sa bagong asawa. Kung hindi ka magbabago, ay parehas din po ang mangyayari. Hindi rin po kayo magkasundo. Amen? Kaya pumalakpak lahat ng hindi nakikinig. Uy, ang dami palang hindi nakikinig. Okay, sabi nga sa unang Pedro chapter 2 verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Alam niyo po, kahit na mabuti ng ating ginagawa, uusigin ka pa rin, kapatid. Amen? Mula nung naglingkod ako sa Panginoon, grabe yung pag-uusig po na naranasan ko. Subalit ang sabi ko, hindi tao ang pinaglilingkuran ko, ang Diyos ang aking pinaglilingkuran. Kaya po ako'y nagtatagumpay, kapatid. Hindi ako nakatingin sa tao, kundi sa Diyos ako nakatingin. Lahat ng ginagawa ko ay iniaalay ko sa Diyos, mga kapatid. Kaya nagtagumpay po ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Patuloy na pinupuri ko ang Diyos sa Alam nyo, nakaranas nga po ako ng matinding pagsubok. Ako'y lingkod na ng Panginoon. Amen? Pinakulong ako ng bumangga ng motor sa akin. Kasi natulpo brothers ako. Criminal case. Amen? Sila nang may kasalanan. Ako pa ang nakulong. Nakulong po talaga ako. Buti na lang bailable ng 10,000 pesos. Kaya lang, hindi na naabutan yung alas 4.
nakulong pa rin ako magdamag. Amen? Kinabukasan, binayaran yung bail, lumaya ako. At alam nyo, magkano ang hiningi ng pera sa akin na wala akong kasalanan? Kasi may batas tayo, 2 wheels versus 4 wheels, talo lagi ang 4 wheels. 220,000 ang hiningi sa akin. Amen? Ang sabi ko kay Lord, Lord, pang tuition fee ng anak ko yun. Amen? At alam niyo po, nalaman ng kapatid ko na ako'y nagbayad ng 220,000, kaagad-agad tinawag niya po ako, binigay niya po ang 200,000. 20 lang ang aking nagastos. Yung 200,000, kaagad-agad po pinadala niya. Bakit po may naibigay siya? Kumita po siya ng bilyon sa business niya nung time na yon. Kaya napakabilis po na binigay yan 200,000. Ganyan ang Panginoon. Ang tunay na lingkod ng Panginoon, hindi niya pababayaan, lalo na sa kagipitan, mga kapatid. Naranasan ko po yan, nakulong na ako. Sabi ko kay Lord, kaya pala ako nakulong, Lord, para alam ko yung nararamdaman ng mga nakakulong. Dahil ang ministry ko po sa Antipolo City Jail, almost 13 years na ako naglilingkod po doon, na patuloy yung prayer meeting, patuloy yung Catholic Life in the Spirit Seminar sa mga nakakulong doon. Amen. At sa Makati City Jail, patuloy. Bukas nga po, Sunday ba bukas? Sa Sunday. Saturday po pala bukas. Sa Sunday nga po, may Catholic Life in the Spirit Seminar po kami sa Makati City Jail. Amen? So kaya pala pinaranas ng Panginoon sa akin na makulong ako para maramdaman ko ano ang nararamdaman ng taong nakakulong. Amen? Hindi po ako nagreklamo sa Panginoon, kundi kinakausap ko ang Panginoon, Lord, anong purpose nyo kung bakit ako nandito sa kulungan? Lord, at alam niyo po, kinausap ako ng banal na Espiritu. Pinaalala niya po sa akin si John the Baptist. Si John the Baptist, matuwid na tao, nakulong. Sabi ko, yes Lord, tinatanggap ko Lord. Ako Lord, may lumang buhay, makasalanan. Okay lang kung makulong ako. Kung si John the Baptist, matuwid na tao, ay nakulong. Eh ako pa, na may lumang buhay, na makasalanan, na nagkasala, hindi ba pwedeng makulong? Kaya tinanggap ko po. Alam niyo, tinuro sa akin ng Panginoon, humility. Humility, kababang loob. Hindi ko pinagmalaki kay Lord, Lord, lingkod mo na ako, bakit nakulong pa ako dito? Kundi patuloy na kinakausap ko ang Diyos, ano ang dakilang layo ninyo, O Lord? Bakit ako narito? Pinabatid niya sa akin po yun. Humility, kababang loob, at pinatatag niya ang aking pananampalataya. Kaya sabi ko sa kanya, Lord, sige po, okay lang na makulong ako. Pero wag naman po doon sa hanggang pugot, ulo. Wag mo nang pugutin ang ulo ko, Lord. Marami pa akong paglilingkod na gagawin sa iyo. Amen? Kaya kinabukasan, malaya na po ako. Eh nung ako'y nakulong po Webes, Friday, may broadcast po ako. At may prayer meeting po ako sa Pampanga. Kasi dati po ang prayer meeting namin sa Pampanga ay Friday. Salamat, meron akong brother Ding na siya po ang nag-take over sa akin sa radyo at siya rin ang nag-take over sa prayer meeting ko po sa Pampanga. Amen? So lahat ng yan, naranasan ko. Mga kapatid, na walang reklamo sa Diyos. Kasi naunawaan ko po. So, maliwanag mga kapatid, ang itinuro sa akin ng Panginoon, sa bawat pagsubok sa buhay ay may dakilang layunin ng Panginoon at may biyaya ang Panginoon. O, tatanggihan mo ngayon ang pagsubok, nabatid mo na may dakilang layunin ng Panginoon at may biyaya siya na nais ibigay sa'yo. Anong biyayang natanggap ko? Humility, kababang loob, and matatag na pananampalataya. Kaya ngayon po, matatag ang pananampalataya ko kay Lord. Ano man ang pagsubok na paintulutan niya sa akin, go pa rin ako sa paglilingkod. Amen? So, tuloy po tayo. Sabi nga po sa pang-anim, nagtutulungan ng mga miyembro ng gawain. Nagtutulungan mga kapatid, hindi nagkagatan. Amen. Naalala ko si Brother Eric, nagkakagatan. Amen. Nagtutulungan, hindi nagkakagatan. Amen. Ang miyembro na sa gawain po, ha? Dapat po nagtutulungan tayo. Napakalagay. So, tinalakay natin yung nagmamahalan, amen, nagkakaisa, at nagtutulungan. Kailangan po, sa community, ay nandyan po yung pangunahin po na yan.
na palatandaan po na magandang gawain, mga kapatid. Nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan. Amen? So, nagtutulungan. Ano po sinasabi sa Galatia chapter 6, verse 2 and 4? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen? Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Amen? So, wag mo nang tag dito, yung iba kasi, nag-aano pa sila, nagkukumpara ng mga ginagawa. Uy, mas magandang ginawa ko. Ano man ang ginawa mo na mula sa puso, na may pag-ibig, maliit man yan, nagagalak ang Panginoon. Amen? Kung malaki nga ang binigay mo na offering sa community mo, amen, wala namang love, pakitang tao lang pala. Amen? Ang motibo mo para sumikat ka, walang kabuluhan, kahit milyon pa yan. Amen? Compare mo sa piso na binigay mo to mula sa puso, malaki. Katulad po nung nag-offer na balo, di po ba? Amen? Binigay niya lahat ng kanya. Amen? Compare mo sa mga mayayaman. Oo. Ano lang po yun. Kumbaga, yung hindi pa nga po yung nasasaktan sila sa binigay nila. Sobra lang yun. Amen? Alam nyo, maganda po, bigay mo sa gawain yung talagang masasaktan ka. Sabi, ito na lang ang aking pag-aari. Amen? And then, iaalay mo pa kay Lord? Man, ibabalik naman po ni Lord sa inyo. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Totoo po yan, mga minamahal kong kapatid. Si Lord po, pinagkalooban niya po ako ng retreat house sa Tagaytay. Nagre-retreat po kami doon, nag-Catholic Life in the Spirit Seminar. Kinukuha ko po lahat ng mga iba't ibang community. Magbibigay ng Catholic Life in the Spirit Seminar po. Libre po lahat pagkain. Malaki ang gastos, hindi ko po iniisip yun. Kinabukasan, binabalik ka agad ni Lord. Amen? Pag gumagastos ako ng 50,000 sa pagkain, kinabukasan, dahil ang business ko po ay photocopy center, maraming magpapaserox, worth 200,000. Bumalik, siksik, liglig, at umaapaw. Hanggang ngayon, ganyan po ang nangyayari. Labas ako ng labas ng pera, pasok naman ng pasok ang pera. Amen? Kaya, sabi ng mga kasamahan ko, baka maubusan ka, sister. Hindi! Mayaman si Papa. Mayaman si Lord. Which is nagkakatotoo naman po. Amen? Kahapon nga may deal ako eh. Sabi ko, kailangan ko ng pera, Lord. Aba, may deal ako, papasok. Irerentahan yung aking isang bahay doon sa Tagaytay. O, edi meron akong kulang-kulang 500,000. Amen! Thank you, Lord! Meron naman akong gagamitin, Lord. Renentahan po yung isang property namin sa Tagaytay, no? Ng 1 year to rent. Ayan. Babayaran na raw, 1 year. O sige. Okay lang, 1 year. Nag-close deal po kami kahapon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. May gagamitin na naman po ako sa gawain niyo. Totoo po yan. Huwag kayong maghinayang magbigay sa gawain ng Panginoon. Ibinabalik po ni Lord, dodoblihin pa po ito. Ako ang buhay na patotoo. Sinasabi ko po sa inyo yan. Amen? Huwag kayong maging kuripot kay Lord. Ibigay niyo yung the best. At ibabalik niya po sa inyo ng siksik, liglig, at umaapaw po. Amen? Kaya po, sabi sa 2 Corinto chapter 8, verse 14, okay, masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailan o yung mga nakakaangat sa buhay. Huwag kayong matutulog, gumising na. Amen? Tulungan ang mga taong nangangailangan. Huwag naman kayong mag-alala, may utos naman din si Lord eh. Huwag daw pakainin ng taong tamad. Amen? So, sabihin, ibibigay naman kayo ni Lord doon sa mga tao talagang nangangailangan. Dadalin kayo doon sa mga taong nangangailangan na yun ang tutulungan nyo. Amen? So, huwag kayong magsawa sa pagtulong. Dahil ang pagtulong, mga kapatid, may laging kalakip na biyaya po ang Diyos. Huwag naman yung isipin na kaya kayo tutulong dahil may biyaya si Lord. No! Kaya kayo tumutulong dahil mahal nyo ang Diyos. Dahil ang patunay ng pagmamahal natin sa Diyos ay may kalakip na gawa. Gawa na tutulong ka. Kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginagawa mo sa Diyos. Amen? So, hindi lang po yung
puro salita lang. Kailangan may gawa. Amen? So maliwanag po ha. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Ano mali mo ngayon, ikaw meron ka, tinulungan mo siya, at dumating naman yung panahon na pinintulutan ni Lord na nawalan ka, siya naman ang meron, eh di tutulungan ka. Amen? Nagtulungan kayo. Parang ako po, may nagyaya po sa akin na umattend ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Kaya doon po ako nabago. Tapos sila naman ang nawala. Nung nakita ko po sila naman ang inakay ko ulit sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, wala na akong utang sa inyo. Inakay ko kayo. Inakay nyo ko, inakay ko naman kayo pabalik kay Lord. Amen? So magtulungan. Yan ang bilin ni Lord. Magtulungan po tayo. Amen? Kaya last po, pang 7. Ayan, nagtitipon ng masasaya ang kalooban at lumalago ang bilang ng mga naliligtas. Kailangan, nagagalak po tayo sa gawain po ng Panginoon sa ating community po. Amen? Para tayo po ay marami pang makaakay. Kasi kapag nagagalak tayo, masaya tayo sa community, marami po tayong maaakay. Amen? Nadadalo pa. So marami pong may liligtas. Di ba? Sabi po ng salita ng Diyos, isa lang, nakaluluwa na may balik natin kay Lord, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Amen? Isa lang po daw. Amen? So nawa tayo na nasa liwanag, pagliwanag tayo sa mga taong nasa dilim pa ang buhay nila. Kaya patuloy ako po, since 2000, ako tinawag ng Panginoon. Bali, 24 years na po ako ngayon, 2024. No turning back po ako every day. Naglilingkod po ako sa Panginoon. Sa pagbo-broadcast ko po, sa mga prayer meeting, kahit na Bicol pa yan, pupuntahan ko po. Catholic Life in the Spirit Seminar, walang tulugan. Okay lang po sa Quezon Province, okay lang po. Ako pang nagda-drive, okay lang. Nag-e-enjoy po ako kasi mahal ko ang Diyos. Amen? Pumalakpak lahat na nagmamahal sa Diyos. Okay, sabi nga po sa Gawa, ito po yung aking binahagi kanina, sa Gawa chapter 2, verse 46 to 47, araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Masayang kalooban, hindi napipilitan. Hindi yung pinilit ka lang pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat yung nagagalak ka talaga, na gusto mo, hindi ka na kailangan paalalahanan pa, kundi excited ka. Wow, Friday na naman! Prayer meeting ng Jesus Nazareno, pupunta na ako. Amen? So, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Parami kayo ng parami, hindi yung pakonti ng pakonti. Kaya pag nilayan yung mabuti, bakit pakonti ng pakonti ang isang community? May problema? Amen? Hindi, walang palatandaan na magandang gawain po. Walang palatandaan na maganda po. Sa isang gawain, kung ito'y pakonti ng pakonti. Sabihin, instead na mabusog siya, lalo siyang nagugutom. Kasi pagdating sa community, chismisan pa. Chismisan. Instead na siya makarinig ng salita ng Diyos, mga chismis pa ng maling relasyon, ang maririnig, tapos utangan pa siya. Huwag umutang ang anak ng Diyos dahil si Lord ang magbibigay sa iyo. Amen? Huwag uutang ang anak ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Si Lord ang magpapadala sa iyo. Magugulat ka na lang. May gagamitin si Lord sa inyo. Alam niyo, totoo po yan. Mag-share ako. Naku, 9:50 na. Salamat. Ang Diyos napakabuti. Ako po ang business ko, photocopy center. Sarado po kami ng 2 years dahil sa pandemic. Wala na kaming pera. Yung mga empleyado ko, wala na akong maibigay na suporta po sa kanila. Pero alam nyo kung anong ginawa po ni Lord? May isang property po kami sa Antipolo. Sa Village East po. Hindi, binebenta po noong pa yun. Hindi po siya mabenta-benta. Alam nyo kung kailan po siya nabenta? Nung pandemic time. Amen? Milyon ang halaga. Praise the Lord! Sino bang bibili ng property ng pandemic time? Nabenta po. Di may pangkain kami. Kahit 2 years na sarado ang business, may milyon kami kasi nabenta yung property. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kaya ako po talagang tiwalang-tiwala ako sa Diyos na mula nung naglingkod ako, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Kundi binubuhos niya po lagi ang pagpapala niya
Amen? Dahil nakikita naman po niya tunay na naglilingkod po ako sa Kanya. Amen? So nawa mga kapatid, itong aking binahagi po, ay may natutunan po kayo. Eksakto yung binigay na oras sa akin. Ayan, natututo na ako sumunod. Amen sa time. Dati, kapag ako pong nag-talk, maabot akong 2 oras. Ngayon, kung sinabi sa akin na 4:50, okay. So, mga kapatid, nawa po, kung ano man yung narinig nyo, mga kapatid, dito sa puso po, manatili, sa isipan, at higit sa lahat, kailangan may gawa po. Gagawin natin to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. O dakilang Diyos sa makapangyarihan sa napakabuti niyo po, Lord, na damandama ko, Lord, yung presensya niyo, Lord, sa oras na ito, sa akin, na tinulungan niyo ako, Lord, na bawat sabihin ko, Lord, ay salita niyo. Nawa, O Lord, ikaw ang nakita sa akin, O Lord, na kung ano man yung napakinggan nila, O Lord, manatili sa puso po namin lahat to, at sa isipan, at higit sa lahat, isa sa buhay namin, O Lord. Ito pong maging gabay namin, O Lord, para makatahak kami sa tanging daan. Walang iba kundi si Jesus. Lord, salamat, O Lord. Ang dalangin ko po, nagse-celebrate ng anniversary po ng Jesus Nazareno, Lord. Patuloy pa, O Lord, na samahan yung community na ito. Patuloy pa, O Lord, na palaguin niyo, Lord, na sa next year ay doble pa ang bilang nila, O Lord. Ngayon kung marami na sila, dadagdagan pa ninyo, O Lord. At gamitin niyo po si Brother Angelo, O Lord, sa bilang head servant, O Lord, na itong community ito, maakay niya po, O Lord. Maging matatag po sa anumang pagsubok ng community ito, maging matatag. At gamitin niyo po yung SALT, O Lord, Servants of the Almighty and Loving Trinity Foundation Incorporated sa community na ito na handang tulungan po ang community nito. Lord, maraming salamat sa biyaya na ipinagkalib niyo sa aming hapon, ngayong hapon na ito, O Lord. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat po, Sister Liv, sa napakamaganda mong mensahe para sa amin lahat. No? Isang malakas na palakpak muli sa Panginoon. Amen. No? Ang ganda po ng sinabi ni Sister Liv ay, no? Sabi niya, isa daw po sa palatandaan sa magandang gawain ng Panginoon, nagmamahalan. Amen po ba yun? Taas po ang kamay na nagmamahal. Pakisabi po dyan sa katabi, kapatid! Kapatid! Mahal kita Mahal kita! bilang kapatid kay Kristo. Bilang kapatid kay Kristo. Amen. No? Sister Bing, sa ating Sister Babe, sa ating pagpapatuloy po.